pakinggan po natin. Sabi po dito, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from act that leads to death, so that we may serve the living God. So yung pala yung unang-una, yung fluid na ginamit para sa pagbibisik ng ating mga puso, yun yung dugo ng Panginoon Jesus. At yung dugo ng Panginoon Jesus, ito'y walang dungis ang sabi na inialay sa ating sa harapan ng Diyos. Katulad nung kanilang inaalay ng mga hayop. No? Namimili sila ng pinakamagandang magandang klase ng hayop na walang kapintasan. At dito, dinidescribe ang ating Panginoon, ang dugo ng ating Panginoon na unblemished to God, na naglilinis ng ating mga buti, cleanse our conscience from act that leads to death, so that we may serve the living God. Ngayon, tanungin pa po natin, ngayon, kung ang dugo pala ng ating Panginoong Hesus ang biniwisik sa ating mga puso, para tayo linisin ang ating masamang buti, then, when is this accomplished? Kailan naman ito nangyayari? Kailan ito naganap sa ating? So, let's read Acts chapter 22, verse 16. Ganito po ang ating mababasa. At ngayon, bakit ka tumitigil? So, bago natin pagpatuloy, ito po ay tagpo ito ng buhay ni Apostol Pablo nung siya ay nasa daang papuntang Damascus. Doon ay nawalan siya ng paningin dahil sa liwanag nung nagpakita sa kanya ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, dito niya nakilala si Ananias. Ito si Ananias ang nagsasalita sa kanya. Sabi sa kanya ni Ananias, at ngayon bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo. Ano po ang nagagawa ng bautismo? At ugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ito po, bibigyan ko pong emphasis. Sapagkat tungkol ito sa kaligtasan. And this is one of the fundamentals sa Bible. Lalo na meron tayong mga kabataan. No? Na ang pagbibisik ng dugo ng Panginoong Hesus, yung paglilinis sa ating masamang buti, nangyayari pala. No? Noong tayo ay nagbautismo o nagpabautismo, o nahuhugasan ang ating mga kasalanan. So, ano pa po yung verse na babasahin po dito? Medyo nagdagdag ako ng mga ilang verses para po dito. Kapag mahalaga nga po ito at gusto ko pong matandaan natin, sapagkat ito nga po ay fundamental tungkol sa kaligtasan. Dito po sa 1 Peter chapter 3 verse 21, ganito po ang nakasulat. And this water symbolizes baptism. So, yung water na tinutukoy po dito, ito yung baha or flood during the time of Noah. So, si Apostol Peter, nagpo-quote siya nung pangyayari sa Old Testament, that this water, this flood, sabi nga nun, symbolizes baptism. Sabi niya. So, this water symbolizes baptism that now saves you also, not the removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience towards God. It saves you by resurrection of Jesus Christ. So, yung bautismo na paglubog sa tubig ay hindi naglilinis nung physical dirt lumi natin sa katawan katulad ng pagligo. Kundi ang nililinis ng bautismo, sabi ng apostol, ay yung ating mga kasalanan para linisin ang ating buti, na para tayo ay maging karapat-dapat sa paglapit sa Diyos, para tayo ay magkaroon ng so that we can serve God, dahil tayo ay mayroon ng malinis na buti. Ang sabi pa dyan, it saves you by the resurrection of Jesus Christ. So isa pa po, ito pa. Ano bang ibig sabihin ng bautismo? Sa Romans chapter 6
verse 3 to 5, ito po ang nakasulat. Ang sabi, o hindi ba galing nyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. So, yung kanyang kamatayan, yung kanyang dugo na naglinis ng ating mga kasalanan ay nag-take effect noong panahon ng ating bautismo. No? Dito po sinasabi na yung tayong lahat na mga nabautismo ng Kristo, tayo'y nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Yung sinasabi ng sumulat. No? Tayo ngay nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo ay nabuhay na mamuli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay. So, napakalinaw po, no? Siyempre, pinakauna na nga po yan eh, na yung kawangisan ng kanyang kamatayan ay nagaganap sa atin sa panahon ng ating pong bautismo. Nangyari yung sprinkled to our heart, yung kanyang dugo, nung tayo ay nabautismuhan. Tayo ay nangaliping at mangyayari din sa atin yung pagkabuhay na mamuli na nangyari sa ating pang-bautismo. Yan po yung sinasabi ng mga kasulatan tungkol sa bautismo. Kaya po napakahalaga sapagkat dito nangyayari yung paglilinis ng Panginoon sa atin. So yan po yung ministeryo ng ating Panginoon Jesus. Yan yung ginawa ng Diyos para sa atin. Para iligtas tayo sa ating mga kasalanan, linisin tayo, at ilapit tayo sa Diyos. Yun yung ministeryo ng Panginoong Diyos na Panginoong Jesus na ginawa niya para sa sangkatauhan, para sa atin. So, the answer mga kapatid sa tanong na ito, when is this accomplished? During the time that our body was washed. Nung tayo binautismuhan, hindi po nung tayo naligo. Pagkat ang natatanggal lamang ng pagligo, yung dumi sa ating katawan. Tulad ng ating diniscuss. So, let's proceed. Let's continue. In verse 23, ang sabi po ay ganito, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Na ating ingatang matibay ang pagkakakilala ng ating pag-asa upang huwag magalindangan sa pagkatapat ng mga. Dito binabanggit na ulit yung isa nating bagay na nilagay sa title, yung ating pag-asa. Ingatan natin matibay yung pagkakakilala sa ating pag-asa. Ang sabi diyan, huwag mag-alinlangan sa pagkatapat ang mga. Kung tayo nga mga kapatid ay kaya nating magtiwala sa ating kapwa, kaya natin magtiwala sa ating mga kamag-anak, kaibigan, kapatid, no, na tutuparin nila yung pinangako nila sa atin. So, how much more yung ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Higit na makapangyarihan. Siya'y tapat sa kanyang pangako. Throughout the history, yung mga propesiya sa Biblia, sa lumang kautusan, kanya po itong itinupad. Sa mga pangako niya kay Abraham. It seems impossible na bigyan niya pa ng anak si Abraham at si Sarah sa kanilang katandaan at sa kondisyon ni Sarah na she cannot able to conceive a child dahil siya yung babaeng pao. Pero ito ay tinupad sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. At ating pangahawakan ang kanyang mga pangako sa atin na manatili tayo sa ating pananampalataya at panghawakan ang pag-asa. So, in verse 32, ito po yung exhortation yung ng author. No? Sabihin yung pag-encourage, yung pagpapalakas ng loob, sabi ng sumulat. Sabi niya, remember those earlier days after you had received the light, when you entered in a great conflict full of suffering. Sometimes you were publicly exposed to insult and persecution. At other times, you stood aside by those who were so treated.